Sabi niya maraming isdang pang-aquarium na pinalaya ng tao dito. Diyos ko, ano yun? Nakuha ko siya. Ang laki. Kadiri, yak. Lumalangoy ba siya? Buhay siya? Naku, ito may ngipin ng piranha. Ano ba to? Ano bang nahuli natin? Hindi pwede, niloloko mo ako. Diyos ko, tignan mo. Hindi ako makapaniwala. Para talagang alien yan, mga tol. Ang astig. Kamusta BFE Nation? Welcome sa panibagong video. Ngayon, magliligtas tayo ng inabandonang isda sa natagpuang kakaibang aquarium. Nandito kami ngayong gabi sa isang lugar na napuntahan na namin dati, mga 2 buwan na ang nakalipas. Noon, isa sa inyo, isang subscriber, ang nag-message sa akin at ibinigay ang lugar na ito. Sinabi niya na maraming isda sa aquarium na pinalaya dito. Artificial ang talon at nakakonekta ito sa natural na lawa. Dito sa lugar na ito, may mga 10 magkakaibang bahagi, 10 magkakaibang pool ng tubig dito. Sa huling video, 3 lang doon ang napangingisdaan, kaya may 7 pa kaming pwedeng pangingisdaan ngayong gabi. Sa video na yon, nahuli namin ang mga kakaibang isda tulad ng Arianas, Albino Clown, Nightfish, Iridescent Sharks at iba pa. Kaya bumalik kami ngayong gabi. May dala kaming lambat at fish trap, titingnan kung anong mahuhuli. Sobrang excited ako, 2 buwan na rin ang lumipas. Baka may ibang nagpakawala ng mas maraming isda dito. Hindi namin alam. Pero dito sa likod ko rin kami nang huli sa unang video. At marami kaming nahuli. Diyan mismo namin nahuli ang arowana. Para lang masigurado na wala kaming namiss na kahit ano. May dala kaming mga bitag para sa isda, ilalagay namin doon. At pagkatapos, pupunta kami sa kabila ng talon na ito para manghuli ng isda sa iba pang mga lawa. Hindi pa namin nakikita ang mga yon. Pero base sa mga nahuli namin dito, tiyak marami pang isda doon. So nakuha na natin ito. May isa pa tayo sa itaas at isa pa sa gilid. May dala akong 2 bitag para sa isda. Ilalagay natin sila sa malalaki. Pababayaan mababad habang iniikot ang kabila. Buong gabi ito, gawin na natin ang bitag para sa isda at ilagay sa tubig. Tama kayo ngayong gabi mga kaibigan, mayroon tayong 2 do-it-yourself na bitag sa isda na kamakailan lang natin ginawa sa video. Ito ang pain na gagamitin natin sa mga bitag. Pagkain ng pusa, lahat gustong-gusto yan. Kaya maglalagay tayo ng kaunti dito, kaunti doon. Maglalagay tayo ng isang dakok dito sa isa. Sige mga pare, ang lugar na ito ay astig talaga. Gaya ng sabi ko, parang hotspot ito kung saan pumupunta ang mga tao para magpakawala ng kanilang mga isda. Pero bawal talaga yon kasi konektado ito sa isang natural na lawa. Kung makatakas ang isda sa talon at makarating sa lawa, hindi ito maganda. Totoo, tutulungan pa natin ang Florida sa pagkuha ng isda at pagdala nito sa bahay, pond at mga aquarium ko. Mga pare, ilalagay na natin ang fish trap at magsisimula na tayong magsala. Tara na, nandito na tayo sa pangalawang pool, dito sa talon, ilalagay na natin ang trap natin doon. Nagtago silang lahat sa ilalim ng damo. Ang daming isda dito, tingnan ninyo, may isa pa doon. Punong-puno ito ng isda mga pare. Dito yata natin nakuha karamihan ng African cichlids. Excited akong makita kung anong mahuhuli sa fish trap na ito mga pare. Baka nagtatanong kayo kung bakit may nagpapakawala ng mahalagang isda. Maraming posibleng dahilan. Alam mo yon, tumatanda na ang isda, ayaw na nilang alagaan, lilipat sila ng tirahan, nagkasakit ang isda, o kung ano pa man ang dahilan. Maraming gumagawa nito. Kaya kinukuha namin sila at binibigyan ng bagong mapagmahal na tahanan. Tara punta tayo sa ikatlong pool na pinangingisdaan natin para ilagay ang pangalawa nating fish trap. Maraming buhay na halaman dito. Ang wild talaga nito. Kagaya ng sinabi ko, nakakonekta ito sa natural na lawa, kaya maraming isda ang napapasok dito mula sa lawa, pati maliliit na halaman, at nagkakaroon ito ng sarili niyang natural na ecosystem. Ang astig talaga ngayon. Ngayon, ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito sa gabi ay dahil mas madali ito. Pwede mong gamitin ng flashlight para makita agad ang mga isda sa maliliit na pool ng tubig. Ito ang ating bitag sa isda sa pangalawang lugar. Alam niyo na ibig sabihin yan, mga tol, panahon na para magsimula tayong magsala gamit ang lambat. Pupunta na tayo sa kabila ngayon, sa mga pool na hindi pa natin napangingisdaan dati. Hindi natin alam ang meron doon, titingnan natin anong makukuha dito. Eto na. Oh, tingnan ninyo ito mga tol. Nandito na tayo sa unang pool. Ngayon papunta na tayo sa kabila. At may nakita akong mas malaking isda na biglang pumasok sa mga damong ito. Hindi ko alam kung ano yon. Nasa ilalim siya ng mga damo. Kukunin ko lang ang lambat, 3, 2, 1. Tara na, sana nakuha natin. Hindi ko alam yon, parang hito. Ang daming pera, kailangan ko itapon. Nakuha natin, tingnan ninyo, dito. Diyos ko, sa tingin ko Cynodontis ito, oo. Ang una nating isda ngayong gabi ay Cynodontis, ang lupit nun, mga tol. Sobrang liit pa niya, parang baby. Astig talaga ang isdang ito, Cynodontis ang tawag sa kanila. Gusto ko sila at lumalaki pa sila ng kaunti. Hindi ito cranfish, siguro may nagdala at nagpalaya dito. Sino kaya yon? Tingnan ninyo, ang cute ng mukha niya.
Bakit magagawa yun sa kanya? Sige, maglalagay tayo ng tubig sa isang maliit na balde para sa mga astig na isda na iuuwi sa bahay ko. Ilalagay natin ang isda dito at tuloy pa tayo. Tara na pare, ayan, ayos. Tingnan ninyo mga tol. Nakarating na tayo sa kabila, hindi pa tayo nakapunta dito dati. Pero mukhang mas malaki ito. Tingnan ninyo ito. Oo nga, mas malaki talaga ang lugar na ito. Kaya itong pool na ito, posible na may mas malalaking isda. Mas malaki ang lugar, kaya posibleng mas marami ring isda. Tingnan lang natin. Mukhang may isda sa ilalim ng mga sanga. Ang laki ng pond na ito. Oh, ang laki talaga mga pare, Diyos ko. Tingnan ninyo, Diyos ko. May koi, mga pare. Kita ninyo ba yon? Ang ganda, orange at puti. Tingnan ninyo sila. Astig! Totoong koi yan mga pare, tingnan ninyo. Halika pare, tara na, gusto ka naming iuwi. Papalapit na siya. Diyos ko, para tayong nasa SeaWorld ngayon. Isa lang ito sa mga pool. Mga pare, gaya ng sabi ko, marami pa. Pupuntahan natin yon ngayon. Sa palagay ko may isa nga rito. Wala pa akong nakikitang malalaking isda, pero may kakaibang mga kuweba akong nakita. Mukhang gawa ng tao ang maliit na tumpok ng bato doon. Siguro ginawa para pasukan ng isda. Baka yung naglalagay ng isda rin ang gumagawa ng malalaking kuweba para pasukan ng mga isda. Kaya posibleng may malaking isda pare. Tuloy-tuloy lang, tingnan mo. Mula sa isa papunta sa mas maliit, tapos sa iba pa. Ang dami ko ring nakikitang isda. Kukunin ko na lambat ko at magsisimula ng manghuli. Tingnan natin kung ano mahuhuli natin mga tol. Mukhang marami ngayong gabi. Tara na, papasok na ako sa tubig. Andyan lang yung koi. Sa tingin ko, hindi ko siya mahuhuli gamit ang lambat. Pero susubukan natin. Ang dami pang ibang isda dito. Tignan ninyo ito. Ang daming isda kahit saan. Ang astig nito mga tol. Palagay ko nasa ilalim siya ng mga halaman. Ay, nandoon siya sa kabila. Ang bilis niya. Tignan ninyo ito mga tol. Papalapit na tayo sa koi ngayon. Nasa kanto siya. Ayun, ayan na siya. Halika, pumasok ka na sa lambat tol. Iuuwi ka namin sa aming mapagmahal na pamilya. Tara na. Aalis na siya, marami siyang kaibigan. Halika na tol. Ay, hindi. Halika na. Nakuha ko na siya. Mas madali pala yon kaysa inaakala ko. Tignan ninyo mga pare. May nakuha tayong koi at maganda pa yan na koi. Sino ba naman ang magtatapon ng ganyan? Nakakabaliw para sa akin. Ang ganda at mahal ng koi na yan. Tignan mo, espesyal din itong isa. Mayroon siyang mirror scales. Kita mo yung malalaking kaliskis. Ang ganda niya. Sosyal siya, tama. Ilalagay natin siya sa timba. May nakahanda kaming cooler para sa malalaking huli. Pero ngayon, sinodontis at magandang koi pa lang ang meron. Tingnan mo ang astig, kayo dyan. Sige, laki mo. Grabe, medyo malaki siya para sa timba. Mas malaki pala siya kaysa akala ko. Oo, tama lang laki niya para sa koi. Hindi ko sure kung may ibang koi dito. Siguro nakita na rin natin siya. Magpapatuloy tayong maghahanap at mag-explore ng iba pang cool na isda dito. Tara, kukuha ako ng lambat. Sa ilalim ng mga punong ito, 3, 2, 1. Oh, nakita ko ang daming isda sa ilalim. Pero nakuha ba natin? Grabe, may nahuli tayong isda. Tignan mo, ang ganda. Yan ay isang Texas cichlid mga tol. Tignan ninyo yan. Ang ganda talaga. Sige pre, pangatlong nakuha natin ngayong araw. Kukunin ko yung lambat at ilalagay ko sa ilalim ng palumpong dito. Heto na. Grabe, nakakatakot ito. Paano kung may dambuhalang isda dito? Ay Diyos ko, tama ang hinala ko. Parang nakahuli ako ng malaking isda, pero walang nakuha sa lambat. Sige, tuloy tayo. At tingnan pa natin ang mahahanap. Diyos ko, may maliit na orange na isda. Saan? Diyos ko, maliit na cichlid yun. Halika dito pare, halika pare. Wala. Saan sa tingin mo pupunta ka? Nakuha ko siya. Tingnan mo. Maliit na orange na African cichlid. Ang ganda at astig niyan. Magaling ang mata mo, Helen. Maliit na orange na isda yan. Yan ang nakuha natin. Isang koi, may sinodontis tayo, at 2 uri ng cichlids. Maganda na agad ang iba't ibang klase natin. Ayos pare, sumama ka na sa tropa. 4 na isda na agad nakuha natin, marami na tayong huli dito sa pool at mag-iikot pa tayo mamaya. Kaya pupunta tayo, susubukan hanapin ng iba pa at tingnan kung ano pa ang nandyan. Maganda ang simula natin. 4 na ang nakuha natin, tol. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Ayos, nandito na naman tayo sa malaking pool. Dito natin nakita yung mga kuweba na ginawa ng kung sino man. Wala pa akong nakitang malalaking isda doon, pero may 2 pang maliit na pool dito. Susuriin natin yun para malaman kung anong hayop ang nandoon. Mas masikip ito. Grabe, ano yun? Ano yun? Mukhang plako, di ba? Albino plako siguro. Papalapit siya sa atin, lumapit ka sa ilaw. Grabe, albino plako ito mga pare. Susubukan ko itong hulihin gamit kamay ko. Paglapit natin, una nating nakita ang albino plako. Ang galing. Gumalaw na siya. Halika pare, lapit ka sa tatay mo, nakuha ko na. Grabe, ang laki niya. Sobrang kahil niya. Ito, oo, kakaiba ito. Hindi lang siya albino bristle nose talaga ito. Grabe. Helen, hawakan mo ang mukha niya, ang lambot. Ow, Diyos ko, kadiri. Alien talaga yan, pare. Astig. Isa na namang astig na isda ang nakita natin dito sa talon. May nagpakawala sa kanya, may nag-iwan sa kanya dito, at dadalhin natin siya sa bahay ko. Tingnan ninyo agad. Alis na tayo at ilalagay sa cooler.
Napupuno na. Sige, tuloy pa. Manghuli pa tayo at tingnan kung ano pang mahuhuli. Malabo ang tubig, kaya hindi natin makita. Subukan na lang nating manghuli ng hindi nakikita. Baka swertehin. Boom, ano yon? Narinig mo ba na may isda dito? Ay, dambuhalang bluegill ito. Pare, tingnan mo ito. Malaking bluegill yan, katutubo sa Florida. Sa palagay ko, malabong may naglagay ng isdang ito rito. Malamang nasipsip siya ng pump nung maliit pa siya. Tapos lumaki siya at naging ganito. Kaya tutulungan natin siya at ilalagay sa malaking lawa kung saan siya nararapat. Ayan na pare. Ang daming putik dito, kailangan na lang nating itapon. Diyos ko, punong-puno ng putik ang lambat ko ngayon. Siguradong may laman ito. Ang bigat nito. Tingnan mo ito. Sige na, siguradong may laman dito. Ang dumi naman nito. Ang dumi talaga. Mga pare, nandito ito oh. Grabe. Oo, may maliit na isda dito. Ano yon? Mukhang chichlid, parang Texas chichlid din, pero hindi kasing ganda. Ilalagay natin itong isda sa timba? May iba pa ba? Ay, ano yon? Yak, ang dulas. Buhay pa. Yak, ano yon? Parang alien talaga. Sandali, nahuli ko na ito dati, nakalimutan ko lang tawag dito. Isa itong klase ng knife fish, actually. Ilalagay natin siya sa timba para makita kung gagalaw. Uy, gumagalaw at lumalangoy pa siya, buhay pa. Ang astig nun pare, ang dami nating nahuhuling isda dito. Tuloy lang, tingnan natin kung ano pa ang mahahanap. Diyos ko. Ano? Ano yon? San gagamba? Ay, ang daming gagamba sa akin. Ano yon? Anong nakita mo? Ano yon? Malaking isda ba yon? Silver dollar ba yon? Diyos ko. Nako, maliit na pako yan. Ay, andito na siya sa baba. Saan siya pumunta? Nandito na siya sa pool, tumalon palabas. Siguro gusto niyang maligtas. Kukuha lang ako ng lambat at titingnan kung mahuhuli natin sila. Ang liit ng paku, ang wild noon guys. Ay sandali, may isa pang isda sa tabi ng batong yon. Nasa ilalim siya ng bato, nandito siya, sa ilalim ng malaking batong ito. Handa na, 3, 2, 1. Nakuha ba natin? Dumaan lang siya sa butas, muntik ko na siyang mahuli. Kapag malabo na ang tubig dito, mahirap na talagang makita ang isda, kaya kailangan na lang nating maghagis ng lambat ng basta-basta at sana mahuli natin siya. Hindi ko alam yon, pero may kung ano sa ilalim ng batong yon. Diyos ko, sandali, mukhang nahuli na siya sa lambat. Yak, naaawa ako sa nakatira doon, kaya buti na lang iuuwi natin siya. Diyos ko, dito. Batang clown knife fish ito. Hindi ako makapaniwala, tingnan mo. Balot siya ng putik. Sige, hugasan natin siya. Ang ganda niya. Parang royal clown knife fish. Ang dami niyang batik at guhit. Espesyal talaga yan. Sige, ilagay natin siya sa timba. Ang ganda ng nakuha natin, pare. Astig talaga niyan. Ang daming kakaibang bagay dito, mga tol. Nasaan ka na? Sandali, siya ba yun? Sa tingin ko siya nga yun. Siya ba yun? Nakuha ko siya. Tignan mo, maliit na red belly pa ko. Ayos yan. Sana hindi piranha, bawal kasi. Kakaiba ang ngipin niya para sa isang paku. Tignan mo. Hindi ba parang may ngipin ng tao ang paku? O kadalasan ganun. Pero ito, parang ngipin ng piranha. Pwede kayang piranha ito? Hindi ko alam. Kung oo, makukulong tayo. Si Helen ang nakahuli, alam mo? Huwag na nating tanungin. Ilagay mo na lang sa timba. Sabi ko nga, marami talagang mga pool dito sa talon na ito, kaya tuloy-tuloy lang tayo, mag-explore pa tayo at tingnan kung ano pa ang makikita natin. Tara na, oh guys, tingnan ninyo ito. Narito na tayo sa lawa. Parang nakita ko na ang unang malaking isda. Natutulog. Ano yun? Hindi. Ay, nakita ko siya. Ano yun? Diyos ko. Tinamanan pa ako. Ano? Ano yun? Diyos ko, ano yun? Teka, ano yun? Ito ba yun? Hindi ko alam kung ano ito. Bullhead ba yan? Yan? Gets. Hinahanap namin yung malaking isda na umatake kay Helen. Tapos nakita namin ito. Parang anong klase ito? Teka lang. Parang naghihikab siya. Diyos ko, tingnan mo sa loob ng bibig niya. Ang laki ng bibig niya. Ano yun? Parang gopher na hito? Hindi ko alam. Golfer daw ito. Anong ginagawa niya? Anong nahuli natin? Mag-comment kayo sa ibaba kung alam ninyo ang pangalan ng isdang yon, mga kaibigan. Magandang maliit na hindi kilalang uri ng hito. Ayan. Yan ang unang isda na nakuha natin mula sa malaking pool. Hindi ko alam kung ano pa ang nandyan. May nakuha tayong isda. Mukhang marami pa. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli. Tignan ninyo ito, mga kaibigan. May maliit na hollow block dito na may naglagay ng isda sa loob. Tingnan natin kung ano yon. 3, 2, 1. Sige na, sabihin mo nakuha ko. Ay, sandali, may nakuha ko. Ay, isang chichlid, African chichlid. Yan mismo ay isang maliit na African chichlid. Okay, nakuha na natin sila. Sandali lang, may iba pa. Tignan mo yan. Mukhang Green Terror o Jack Dempsey siguro yan. Ang astig. Maraming cichlids dito dahil mabilis silang dumami, kaya sobra-sobra na. May 2 pa tayong isda para sa keeper bucket. Ayan na sila. Nakikita mo ba sa ilalim ng bato? May isda ba roon?
Sa tingin ko, yun ang tumalon at tumama sa'yo. Alamin natin kung ano yon. Oh, iganti mo ako. Nakuha ko siya. Sandali, oo, pako ito, Helen. Kamukha niya yung isa, ang astig. Sige, ito na ang pangalawa nating pako ngayong araw. Ayan na siya, sobrang nakakatakot ito, wala akong makita. Sandali, ano yon? Anak ng asul na akara. Bago yan. Ngayon lang tayo nakahuli niyan ngayong gabi. May iba pa, tignan mo. Sa tingin ko, convex cichlid yan. Oo nga, isa pang maliit na common cichlid, dalawang bagong species na hindi pa natin nahuhuli dito. Kaya ang astig nun, ayan na sila. Sobra ang huli natin, lampas sa inaasahan ko. Hindi pa natin napupuntahan ng fish trap, kaya dalhin muna natin ang balde ng isda sa cooler. Magpapatuloy tayo at mag-iikot para makita ang iba pa. Tingnan mo, ang dami nating nakuha. May paku, koi, clown knife, fish, at iba-ibang hito. Sobrang daming isda sa loob. May mga kakaibang bagay dito. Tingnan mo ang hito. Gusto kong malaman kung ano yon dahil astig ang itsura, parang kamukha ni Golly, yung grouper. Ngayon mga pare, mag-i-explore tayo at titingnan natin yung mga hindi pa natin nahuhuli. Sino kaya ang makukuha pa natin? Kaya tara na. Sige, medyo delikado kasi kailangan nating tumawid para makarating sa kabila na hindi pa natin napupuntahan. Oo nga, tingnan mo ito, mukhang maganda ito. Grabe, ano yon? Sandali, grabe. Diyos ko. Helen, nakita mo ba yon? Hindi ko pa tiningnan. Hindi pwede, grabe. Nagbibiro ka ba? Ngayon, nagbibiro ka ba? Nakita mo yon? Parang 10 sila. Mga albino arowana yon. Nakita ko sila kahit madilim, Helen. Mga albino arowana, biro mo ba yan? Natupad na ang pangarap ko. Wala pa talaga kaming nahuli o nagkaroon ng albino arowana. Ngayon, may 4 na ako. Ngayon may 4 ka na, baka madagdagan pa. Paano tayo makakababa doon? Hindi ko nga alam kung paano natin makukuha ang mga yon. Sobrang excited ako. Grabe mga tol, ang intense nito. Kailangan nating alamin paano tayo makakababa roon. Sige, tara na. Ayun, may isa. Tignan mo, may isa doon. Grabe, ang labo pa ng tubig. Naku, hindi maganda ito. Ayos na puno na natin ang timba. Baka may nag-iwan ng batang buwaya dito. Tingnan mo, ayun siya. Kaibigan, huwag kang tumalon. Nakuha ko na siya. Ay, tumatalon siya. Tingnan mo. Sobrang nagwawala siya. Grabe pare, hindi ako makapaniwala. Tumalon ba siya palabas? Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ayun siya. Anong ginagawa mo, kaibigan? Ilagay na natin siya sa timba bago pa mawala ulit. Tingnan mo, Ang ganda-ganda niya. albino siya. Pero may iba pa tayong hahanapin. Ilagay siya sa timba, tapos hanapin pa ang iba. Sige pare, tingnan mo siya sa timba. Ang cute niya. Nasaan na yung iba? Diyos ko, aray, sandali, may isa pa sa baba. Kita mo ba siya? Siya ba yung nakita natin kanina? May isa rin sa likod mo. Diyos ko, tara na, nakuha kita. Isa pang albino arowana. Hindi ako makapaniwala na sinasabi ko yan. May isa pa ba dito? Parang nakita ko. Oo, nasaan siya? Ayun siya. Tara pare, pumasok ka. Hindi. Hintayin natin siyang lumapit dahil hindi ako pupunta roon. Pupunta siya sa susunod. Diyos ko, nakuha ko siya. Diyos ko, nahulog lang siya sa susunod. May 2 pa tayong albino. Ang wild nito. Ilagay natin siya sa timba. Tabi mo 4 ang nakita mo? Sige, hanapin pa natin yung isa. 3 pa lang meron tayo. Guys, may 2 pang ilalagay sa timba. Diyos ko, may isa pa. Tingnan ninyo. May 2 pang nadagdag sa timba. Tapos si Helen may nakita pa ulit. Anong nangyayari? Parang $1,000 yan. Literal na $1,000 na halaga ng isda yan. Nakuha siya ng pang-4. Grabe na sana ito kung mga normal lang na arowana, pero hindi, mga albino talaga sila. At may 4 sila. 4 sila at mahalaga sila para sa akin. Albino arowanas, mamahaling isda yan, di ba? Sige, tingnan natin. Numero 4. Ilalagay na sa timba. Kailangan na agad mag-isip ng 4 na pangalan. Eddie, Freddy, Teddy, Jenny. Sige, may Jenny na. Muntik mo pa silang mawala, grabe mga pare. Sigurado akong marami pang isda dito. Malaki rin ang pool. Pero kailangan talaga naming kunin ang mga albino arowana dahil sobrang kapansin-pansin nila. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? 2 na fish trap natin? Siguro dapat nating tingnan, tapos iuuwi na. Sige, marami na tayong isda na mahal ang halaga at kailangan nating madala agad pa uwi sa bahay ko. Kaya tara, tingnan natin ang mga fish trap at tingnan kung ano ang nahuli natin. Gawin na natin yon. Hindi namin inaasahan ito. Pero ngayon na-trap kami rito, kaya ang paraan lang para makabalik ay bumaba sa malaking pool. Medyo delikado yon. Aray, Diyos ko, grabe Helen, ano yon? Ano ang alin? Isda ba yun, Helen? Nakikita mo ba? Grabe, gumalaw siya. May higanting isda sa ilalim, mukha siyang igat. Saan na siya? Nawala na. Malaki yon. Mga pare, anong gagawin natin? Ilagay natin ang arowana sa cooler, tapos balik tayo dito para maghanap. Kailangan nating malaman kung ano yon. Ayos? Ayan na. Ilalagay na natin ang albino arowana sa keeper cooler. Ngayon mga pare, yung misteryosong malaking isda na nadaanan lang natin.
Babalik tayo doon at susubukan nating alamin kung ano yon. Tapos, titingnan natin ang fish trap kung may kakaibang huli. Eto na, tingnan mo, nandito na tayo. Diyos ko, umaatras siya, ang laki niya. Ano yon? Hindi yan snakehead. Parang igat. Helen, ano ba yon? Gusto ko siyang hawakan pero nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung ano yon. Paano kung electric eel? Diyos ko, nakikita ko ang mga mata niya. Sandali, sandali. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Sandali, sandali. Huwag tapakan. Saan na napunta? Hinawakan lang ako nito. Talaga? Saan napunta yon? Nakita namin ulit yung malaking isda, parang patay pero biglang lumipad. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Nararamdaman kong tinamaan niya ang paa ko. Oh, sobrang dumi na ng tubig ngayon. Hindi na namin makita sa ilalim. Kaya kailangan lang naming maghintay na luminaw ulit. Excited ako, nandito na siya. Sobrang laki ng isda mga tol. Halos 2 talampakan ng haba. Grabe, andyan lang mukha niya pero hindi ko siya nakita, parang nakakamuflage. Ano ito? Parang dambuhalang salamander siya. Grabe, may mga braso pa. Helen, alam mo ba kung ano ito? Lungfish ba ito? May braso ang lungfish. Sa tingin ko, lungfish talaga ito. Hindi ako makapaniwala. Kasya kaya siya sa lambat ko? Grabe. Tingnan mo siya. Lungfish talaga. Hindi ako makapaniwala. Pasok ka sa lambat. Kadiri. Diyos ko, Diyos ko. Grabe, Diyos ko. Sobrang kakaiba talaga yan. Siguro ito na ang pinakaastig na nakita ko. Mga tol, may sakit ba siya? Tingnan mo siya. Tingnan mo ang mga mata niya. Puti ang mga mata niya. Diyos ko, ang laki. Helen, Sobrang laki talaga niyan. ang bigat nito. Parang 10 libra, seryoso. May mga halimaw dito. Hindi ko inasahan yon. O tingnan mo yung maliit niyang palikpik. Alam mo, halos wala akong alam sa lungfish. May sarili ako, ganito lang siya kaliit. Siya si Sleepy. Sa palagay ko, si Sleepy Senior ang nahuli natin. Tingnan mo, madulas talaga itong senior. Ang cute niya. Teka, tingnan mo ngipin niya. Ay, hindi pala siya cute. Siguro hindi naman siya ganun ka-cute. Grabe, Diyos ko. Ang astig sa lungfish, kaya nilang huminga ng oxygen. Okay, kaya nilang mabuhay ng matagal kahit wala sa tubig. Wow, siguro may nag-iwan sa kanya dito dahil sa kung anong dahilan. Baka matanda na siya at gusto lang siyang bigyan ng maayos na tirahan. O baka may sakit siya. Parang maputi na mga mata niya. Grabe, tingnan mo yung lungfish. Hindi ko alam na ganito pala sila kalaki. Sa tingin ko, dapat dalhin na natin siya agad sa truck at ilagay sa cooler. Oo, kailangan na talaga natin siyang iuwi. Uuwi na natin siya. Mga tol, grabe ito. Pinakaastig na isda na nakita natin. Tingnan ninyo, ang lupit. 'Di ba? Tingnan ninyo kamay ko sa tabi niya. Ang laki ng buntot niya. Pinakaastig siguro itong nahuli natin. Sobrang wild, mga tol. Oh, kasya na siya ngayon. Sakto lang talaga. Ang astig. Tingnan ninyo yung maliliit niyang paa at braso. Doon ko nalaman na lungfish siya. Sa tingin ko, Sleepy Senior God dapat pangalan niya. Astig talaga ang isdang ito. Ayos? At meron din tayong 2 fish trap na kailangang tingnan ngayon. Kaya hindi ko alam kung paano pa ito mas gaganda. Pero baka nga mas gumanda pa. Tara mga pare, tingnan natin ang huli sa fish trap. Nasa unang fish trap na tayo, pupunuin ng tubig ang timba at titingnan ng nahuli. Kumuha tayo ng malinis na tubig at hilahin na. Matagal-tagal na rin itong nababad. Siguro mga 2 hanggang 3 oras. Nakuha na, ayos. Heto na. Uy, grabe. Sandali, gumagalaw yung kahon. Sigurado akong may nahuli tayo dito. Sige, 3, 2, 1, hindi pwede. Sandali lang. Ano ba yun? Yan ba ay isang pufferfish? Tignan mo ito. Anong ginagawa niyan dito? Pufferfish ba yan? Paano nangyari yon? Freshwater pufferfish? Ako, hindi pa ako nakakakita niyan. Ang laki! May nahuli tayong kakaibang isda dito. Sige, ilalagay natin siya sa timba. Mga tol, mag-comment kayo sa baba kung anong klaseng pufferfish yon. Mga cichlid ba pare? Teka, tingnan mo ito, tingnan mo itong isa. Isa siyang batang designer na plako. Tingnan mo, may mga puting tuldok siya sa katawan. Astig nun. Ano ito, bagong klaseng hito na hindi ko pa nakita. Tingnan mo bibig niya. Iba talaga itsura niya. Ang dami nating nahuhuling isda ngayong gabi na hindi ko alam ang pangalan. Astig! Parang hito siya pero hindi ko alam anong isda yan. Sige, ilalagay natin sa timba. May isa pa tayo. Ano ka naman? Ay sandali, hindi, 2 pa pala. Sandali, ay, yan ba ay batang Oscar? Diyos ko, oo, maliit na Oscar yan. At tapos meron pa tayong isa dito. Oh, jaguar cichlid ito. Ibabalik natin siya sa tubig, ayaw nating itago. Yung iba iuuwi natin. May nakuha tayong kakaibang isda sa unang bitag. Tignan mo pufferfish, ang cute at gustong gusto ko siya. Ang wild nun. Mga tol, may kakaibang isda sa unang fish trap. Ngayon, tingnan natin ang huli sa fish trap number 2. Hihilahin natin at aalamin kung ano nakuha. Sige na, bigyan mo ako ng maganda. 3, 2, 1. Uy, may tumama. Diyos ko, Helen, tingnan mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nahuli na naman natin siya mga tol. Dito ko rin siya nahuli dati.
Grabe yan. Yan talaga ang inaasahan ko. Handa na. 3, 2, 1. Diyos ko, 2 ang nakuha natin. Albino clown knife fish. May maliit pang firel. Oh, may mga baby Oscar pa. Nakuha natin ang mga baby Oscar at baby firel. Astig, di ba? Ano yon? Oh, bisher yan. Helen, higanting bisher. Tignan mo yan. Tignan mo ang bisher. Ang astig talaga. Parang sinaunang isda talaga yan, mga tol. Wow, mga tol, tignan ninyo ito, ang daming panalo. Ang dami nating nahuling isda ngayon. Kaya anong gagawin natin? Uuwi tayo ngayon sa bahay ko at dadalhin sila sa bonds ng Danks. Tara na, sige mga tol. Nasa bahay ko na tayo, nandito rin tayo sa quarantine pond. Magdadagdag tayo ng maraming isda na nahuli natin ngayon dito sa pond na ito. Pero lahat ng talagang astig at magagandang isda na nahuli natin, yung mga magaganda talaga, ilalagay natin sila sa fish room. Ang pinakaunang mga isda na ilalagay sa fish room. Bago natin gawin yon, ilalagay muna sa quarantine pond ang mga isda mula sa cooler. Tara, kumuha ng malaking sandok. Ayun, nandyan ang koi, nandyan ang pleko. Grabe, tingnan mo lahat ng mga isda na ito. Mga paku, mga siklid. Wow, ang dami nating isda ngayon. Tingnan mo yung magandang koi. Ayan na siya. Ngayon mga pare, ilalagay na natin sa loob ang natitirang mga isda. Sige mga pare, tingnan ninyo ito. Nandito tayo sa fish room. Hindi pa ito tapos, ha? Malayo pa itong matapos. At ang mga aquarium na nandito ngayon ay pansamantala lang. Magkakaroon tayo ng mas malalaki pa. Ginagawa natin ito para makapagsimula at mailagay ang ilang isda ngayon. Dito sa aquarium na ito, sa ibaba nating ilalagay ang lahat ng astig na isda, tulad ng mga albino arowana at iba pang mga ganoong klase. Ngayon, una nating ilalagay ang 2 albino clown knightfish. Ang ganda nila sa loob. Tingnan mo itong isa. Ilalagay natin dito ang maliit na pufferfish. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung saan pa siya ilalagay. Ayan na, pero grabe. Ang astig niya talaga. Sunod naman, meron tayong talagang agresibong isda, T-fisher. Tingnan mo yan. Ayan na siya. Wow, tingnan mo yan. Masaya na may ganitong isda sa aquarium dahil kita mo sila. Ngayon, may isa pa. Tingnan mo, naghihikab siya. Ano kaya ginagawa niya? Astig talaga yun. Sige, tingnan mo. Lupit nun. Sunod naman, meron tayong maliit na baby fire eel at sa tingin ko isang royal clown knife fish. Ayan na sila, ang fire eel at ang clown knife fish. O tingnan mo, isa na namang hindi kilalang catfish. Mukhang isasama natin siya. Ayan na siya. Sige mga pare, ilagay na lang natin ang natitirang albino arowana. Ayan na ang isa, grabe, ang gaganda nila. Sige, nakuha na natin ang pangalawa. Grabe, muntik na siyang tumalon palabas. Tignan mo yan. May isa na tayo at may 2 na tayo. 2 pa ang natitira. Oh, kalma lang. Sige. Sumama ka na sa mga kasama mo. Ayan na, narito na ang pangatlo at pang-apat. May 4 tayong albino arowana na pinalalaki rito. Tingnan ninyo pare, ang dami nating kakaibang isda dito. Mga pare, grand finale na lang ang natitira. Ang dambuhalang langfish. Sa tingin ko, may perfect akong paglalagyan niya. Heto na, kumusta na kaya siya? Ayos mga pare. Ayan ang dambuhala nating langfish. Higit pa siya sa haba ng cooler. Kaya kailangan niyang yumuko para magkasya. Kaya mga pare, dadalhin na natin siya sa turtle pond, kung saan nandoon ang matamata ko at albino social turtle. Sobrang laki niya para guluhin ng mga yon. Marami ring natural na pagkain doon, tulad ng maliliit na molly at chichlid. Sana tumaba at gumanda ang kalusugan niya. Tara na mga pare, ilalagay na natin siya sa lambat at dadalhin. Hindi ko maisara kamao ko sa laki niya. Ang laki talaga ng isdang yan. Sige na pare, halika na, grabe, tingnan mo yan. Ayos. Tara na, ilagay na natin siya sa lawa. Tingnan ninyo yan. Ang astig mga pare. Isang napakalaking langfish ang nadagdag sa lawa. Sige na, ayan na, laki mo, ayan na siya. Tingnan ninyo kung gaano siya kalaki. Grabe ang lupit nun. Isa yan sa mga paborito kong nahuli namin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto ninyong bumalik ako doon para gumawa ng part 3, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-like sa baba. Mag-subscribe din kayo sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!